Unang hirit, serbisyong totoo ang dala. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang. At yan po ang mga pinakamaiinit na chika this morning. Ako po si Luan D, and I'll see you guys again next week for another edition of Unang Chika. Igan? Okay, maraming salamat, Luan. At eto, habang pinapanood po ni MMDA Chairman Francis Tolentino yung ating po pinapakitang sitwasyon dyan sa Hagonoy, Bulacan. Kahit hindi usakop ng MMDA itong Hagonoy, may announcement po si Chairman. Chairman, good morning. Magandang umaga, Igan. Okay, ano pong desisyon nyo, Chairman, kaunay nitong humihingin tulong ng ating mga kababayan? Like si Mayor kanina, no, ang kailangan daw mga rubber boats at ano pang equipment para ma-rescue yung kanyang mga kababayan. Opo, at binubuo na po ngayon at papalis na maya-maya yung 20-man rescue team namin papunta po ng Hagonoy. Ayun, oo. Dahil nandyan din po kami sa area ng Malabon at nagsasandbagging kami. Malapit din po yung sa Ubando, sa Dampalit. So, tutuloy po yung grupo namin sa una ni Miss Cora Halugan. Tutuloy na po siguro sa Mayor Cruz na naman. Ang problema po, Chairman, sa kabila ng nandun ho sa paligid ho yung iba-iba pang mga rescue, no? Yung Agos daw ho ang pinoproblema nila eh. So, mas maganda rin, oo. Bago po kami pumunta ron, kakausapin po namin yung mga nakakaalam sa area. Yung mga tao po kaming pamilyar po sa lugar. At palagay ko makakadagdag tulong po sila para sa mga taga Bulacan. Okay. Mayor, salamat po sa mabilis sa pag-ayuda at dito po sa ating mga kababayan sa Hagonoy. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po sa buhay. MMDA Chairman Francis Tolentino. Samantala, para po makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umaga ito mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si PR Kanghel. Kung may balita, i-report sa GMA News, i-text ang Scoop Space, Message Space, ang iyong pangalan at address, padala sa 4627. Mga igan, ako naman Arnold Glavio. Itong unang balita. Libo-libong pasahero na ng Philippine Airlines o PAL ang napeperwisyo sa ilang araw ng kilos protesta ng mga miyembro ng Philippine Airlines Employee Association o PALEA. Kaunay pa rito sa natakdang pagtatanggal sa ilang empleyado ng flag carrier at paglilipat sa kanila sa mga kinontratang service provider. Bukod sa lubhang apektado na ang kita ng PAL, napapahiran rin daw ang imahe ng kumpanya. Kaya mag-isip Pangulo Aquino, pinaimbisigan na kung may tuturing ba na economic sabotage ang pagwewelga ng PALEA. Apela naman ang unyon sa publiko, di nila kagustuhan makaabala. Intindihin na lang daw sana ang kanilang kalagayan. Ang patuloy na kilos protesta ng PALEA, yan ating tatalakayin ngayon. Okay, para po sa ating talakayan, ito parang bagyo din na sumabay sa atin eh. Narito po sa ating studio si PALEA Vice President Alnem Pretencio. Alnem, good morning ha. Good morning po. At nasa linya natin ang Presidente ng Philippine Airlines, Ginoong Jaime Bautista. Good morning po, Mr. Bautista. Good morning, Igan. Opo, unahin ko lang po kayo, yung mga flights po ng Philippine Airlines, kanselado pa rin po ba ngayon? Sa ngayon po, meron pa kaming 70 canceled flights. Opo. Subalit, meron na rin kaming around 70 to 72 flights na i-operate today, Igan. Oh, pero hindi pa ganun ka-normal. Hindi pa po. Siguro it will take a few days bago mag-normalize ang aming operation. Okay, yung nangyaring work stoppage dito sa Philippine Airlines no, nung Martes, may mga hakbang na ho ba kayong isasagawa laban sa mga empleyadong ito? Papaimbestigahan na po namin itong mga empleyado na na-involved dyan sa illegal strike. No? Papadala namin sila ng mga show cause letters, no? Dahil sila po ay nag-violate ng aming company rules and regulations. No? Nagkaroon sila ng abandonment of work. Nagkaroon sila ng work stoppage. No? Merong mga nasirang mga ground equipment. So, lahat itong mga charges na to ay ipafile namin laban doon sa mga empleyado na gumawa ng ganyang mga gawain. Okay, yung pinagtatalon dito, yung outsourcing po, ano ho bang benepisyo sa kanila ng tinatawag na outsourcing at bakit to ganun sila kaano doon? Parang emotional
dun sa outsourcing na yan na Mr. Bautista? Alam niyo po yung outsourcing, ito ngayon yung practice ng lahat ng airlines sa buong mundo para maging more efficient ang operations ng mga airlines. No? Okay. Kasi po kung outsourcing na, nagkakaroon na ng tinatawag na variable cost no, rather than fixed cost. No? Ibig sabihin yan, yung mga gastusin ay depende sa number of flights na iyong nililipad, no? Sa number ng pasahero na inyong siservisyohan. No? Hindi katulad ngayon, lumipad ka o hindi, ang iyong gastos ay tinatawag na fixed cost. No? Ganun po ngayon ang trend sa airline industry. Alam niyo naman, competition is very stiff. No? And for us to be able to survive this industry, kailangan ho maging cost-effective kami. Okay. And para naman matuloy yung aming mga operasyon. No? Okay, pero ang resulta po ng outsourcing, magtatanggal kayo ng empleyado, tama ho ba? Or ililipas sila doon sa outsourcing na yan? Ang mangyayari po dyan ay pwede silang ilipat doon sa service providers. No? Sa service Dahil provider. Yung mga service providers, sila ay expert dyan sa tinatawag na non-core business ng Philippine Airlines. No? Opo. Pero ito po yung mga regular employee, ganun po ba? Sila po ay magiging regular employee ng service provider. Ng service provider. At yung benefits sila sa PAL, makukuha din nila. Hindi po pareho, hindi not necessarily pareho ng benefit na PAL. No? Kasi po ang benefit na ibibigay ng service provider sa kanila ay yung benefit na naaayon doon sa industry standard. No? Okay. Kasi po merong mga kumpanya na talagang yan ang kanilang negosyo. Opo, isang punto na lang po. Yung mga nag-work stoppage last Tuesday, ibabalik pa sila sa trabaho ngayon o hindi na po? Hindi na po. Actually, naka-leave with pay na po sila hanggang today. No? Okay. So, hindi na sila babalik. Babayaran na namin yung sweldo nila hanggang ngayon. At simula bukas ay magsisimula na yung aming mga service providers Okay. at yung aming mga admin employees para maserbisyuhan yung ating mga mananakay. Okay. Mr. Bautista, salamat po. Thank PAL you. President Jaime Bautista. Okay, reaction agad dito kay Alnem. O Alnem, hindi na raw ilan ba yung mga nag-participate noong Tuesday? Actually, kami lahat, ang Kayo lahat? 2,600 na mga Member? 3,500 na members Oo. ng PALEA. Yung ground Yes. staff nyo, Ground staff. 2,000 yung nag-participate. 2,006 yan ang affected. So, Okay. lahat kami talaga binigyan na ng notice noon pa. Binigyan na kami ng notice of termination. Okay. Ililipat daw kayo doon sa service provider, pero inamin din niya na hindi na ganun kaganda siguro yung mga benepisyo. Opo, yun nga ang tinututulan po namin, ang paglipat sa service provider. Kasi nakikita po namin na ang aming security of tenure ay mawawala. Ang lahat ng naipundar namin ngayon sa Philippine Airlines Ikaw, ilang taon ka na ba sa Philippine Airlines? ay magti-20 years na po ako. So mawawala yun at ang benepisyo mo? Mawawala na po yun. And I'm very young to retire. Ilang taon ka na ba? 42. Naku. Ano bang trabaho mo sa Philippine Airlines? Ako po ay supervisor sa passenger services. Okay. So, ibig sabihin, imbis na ma-entitle ka doon sa benefits ng PAL, mawawala yun at ihintay mo naman, panibago na naman bilang ito doon sa service provider, tama ba? Tama po, tama po. Pero meron kayong petition sa Court of Appeals, di ba? Yes, sir. Oo. Anong nangyari doon? Nakapag-file kami, nakapag-perfect kami ng appeal Para mag-PRO. Sa Court of Appeals. Ito po ang ginawa namin, yan ang inihiling po namin sa kumpanya. Na sana naman po, since nakapag-perfecto ng apila ang PALEA, sana hindi muna ipatupad until there is a final judicial Hintayin yung resolution. desisyon ng Court of Appeals. Court of Appeals, or hanggang umabot man tayo Supreme sa Court. Supreme Court. Oh, dahil kinu-question nyo pa rin itong Opo, outsourcing. may question pa po. Bilang karapatan nyo na maggagawa ng ano. Okay, may nilabag ba ang Philippine Airlines dito sa... Kasi may CBA naman kayo, di ba? Tama May po. nalabag ho ba doon na sa karapatan ng mga manggagawa? Well, actually, isa sa mga pinagtatalunan po yun, Igan, ang dun sa CBA. Kasi mayroon yung isang provision doon, ang may pinagtatalunan kami doon. Pero nasa korte na po yun ngayon. Okay, huwag na natin pag-usapan yun, ha? Okay, ngayong araw, kagabi nag-vigil kayo, di ba? So ngayong araw, mas malaki daw yung magiging kilos protesta ninyo?
Tama po O yun. anong plano ngayong araw, Alnep? May kilos protesta po na sasamahan po ng simbahan at saka yung mga labor groups and civil society na sumusuporta po sa struggle po ng Palaya. Okay. Si Pangulong Noy medyo dumistansya na, no? At iniwanan niya sa Department of Labor. Ramdam niyo ba na kumikilos ang DOLE para maaksyonan yung inyong mga karaingan? Merong pag-uusap po ang aming legal team at saka yung Ngayong araw din? Pangulo po with the Department of Labor. Hopefully magkaroon ng resolution. Gusto naman namin talaga magkaroon ng resolution kasi mahal po namin ng Philippine Airlines. 20 years ka na eh. Okay, huli na lang yung sa mga pasaherong apektado, no? Ditong ginawa nyo nung, ano ba ginawa nyo nung Martes? It was just a protest. Protest. Pero Protest natigil yung serbisyo. Natigil naman po ang serbisyo noon, pero malinaw naman po kasi natigil na po kasi nung nag-cancela na ang PAL Ng flights nila? ng flights hanggang 6 o'clock. So wala na talagang nag-operate nung pagkatapos. Di ba yung kanselasyon ng 6 p.m. Reaction doon sa naging work stoppage nyo? O nagkapatong-patong na lang yung events? Okay. Lahat-lahat. O sige, apilan mo doon sa mga nanonood na Okay. pasahero ngayon na kung hindi delay, nakansela yung flights nila. Go ahead, Alnep. Okay, sa mga pasahero po, nang humingi kami ng pag-unawa dahil nakikita po namin na kami po ay tatanggalin po sa trabaho. So, humingi kami ng pag-unawa po sa publiko. At ngayon, nananawagan din po kami sa aming mga mga kaibigan sa labor sector, mga manggagawa, na ito po ang struggle po ng Palaya ay kontra sa kontraktualisasyon na alam namin ang laban ng Palaya, ang panawagan ay laban kontra kontraktualisasyon. Okay. Maraming salamat at sana maging mapayapa, no, yung gagawin yung protesta ngayong araw. Palaya Vice President po, Alnem Pretencio. Yan po ang ating naging talakayan. Magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. Select Soy Sauce, ang batayan ng tunay na masarap.